the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by
salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a big difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So shall go. Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven inspire me singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Amen. Ulit, it's Friday. Andito ulit ang mga mapagmahal na nanay. Kaya andun po, enjoy po natin ulit ang bawat salita ng Diyos na maipapahayag sa ngayong umaga. At nandito kaming tatlo. Si Ma'am Beth siguro, baka walang masakyan taxi, at sila Ma'am Sheila ay mamaya may video na isi-share. Galing po sila ng Sual sa revival po doon. Kaya andito aking mga kasama, babati din po ng isang mapagpalang umaga. Mr. Benny. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Ayan, sumisikat na po yung araw. Kaya, pero dito malamig. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos. To God be the glory. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Yan. Dito'y kailokanuhan. Yan sa Kabisayaan. Marami rin tayo mga Bisaya na membro dito sa Baguio. Maayong buntag sa inyong tanan. At sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa indong gabos. Andyan sa Japan kay Ma'am Flor. Ohayo gozaimasu. Stay dyan po. At sa lahat ng mga nasa FB Live, si Joyce Salvador Bore, si Ma'am Joyce, si Ma'am Anilda, yan, good morning. Si Ma'am Emilia, yan, nasa live siya. Siya pa lang yung live. At saka si Ma'am Tin, good morning sa inyo. Si Ma'am Rolin Sanet, yan. Si Ma'am Benita. Si Brad Digno, yan. Sister Agapita Amlos, yan. Si Sir Jose Buliago, Ma'am
Ma'am Julian, yan. Sir Ariel Pumecha, good morning po. Si Sister Myra Salarson, Jamaica, yan. Si Sir Gilbert Hopper. Sir Juni, yan. Good morning sa inyong lahat. Yan. Sila pa lang po yung viewers natin. Stay tuned po. Yan. Kararating ng aming magpagmahal na Elizabeth. Tulad kahapon yan lahat daing ng mga pasahero walang masakyan. Kaya ayan. So, Ma'am Beth, bati na. Isang malamig, mahalig sa labas at hiningal na umaga kayo. Ilang po. Sige po. Yan. So, sa mga nakikinig dyan, ayan, sa Google Meet, si Ma'am Emilia. Kumusta na po dyan? At, ayan, nandyan, Sister Tintin sa Google Meet. Sino yung isa? Yung walang... Ay, si Bianan ni Sister Jamaica, Sister Sandra, ayan, good morning. Kaya, ulit, andito po ulit kami. Pag-uusapan po natin yung mga mapagmahal na nanay, kung ano yung mga dapat gawin. Kaya last Friday na po ngayon at ako na po yung mauna. Si Ma'am Sheila mamaya na lang po yung sa video nila sa Sual, Pangasinan. Yun, nakita ko rin yung mga ibang na-post ni Ma'am Sheila na talagang andoon ulit yung sa revival ng Sual, Pangasinan. Sama-sama ulit yung mga pastors po doon. Kaya ngayon ang pag-usapan po natin sa introduction po natin ay knowing God at is being witness to the world. Nung nakaraan, mga napag-usapan po natin ay yung mga temporal welfare, yung mga dapat gawin ng nanay, andyan din yung eternal. At ngayon, last Friday na po, ay sana sa mga nakaraang Friday, sa mga napag-usapan ay makikita natin kung ano yung pagkakaiba ng nasa mundo at nasa Panginoon. Kaya bilang isang nanay ay napakaganda po. Ako yung talagang laking pasasalamat ko. Kasi sa ngayon, grabe, pati hanggang sa Bible study namin kagabi, talagang nag-pray kami ulit paikot. Kasi sa maghapon naming na saksihan kung ano yung nangyayari ngayon. Sa totoo siguro yung mga nag-commute, naranasan po nila, nakita nila kung gaano, ano na yung nangyayari, ano na yung mga daing ng tao. Kaya bilang isang nanay, tayo po yung nakakasama ng ating mga anak sa loob ng tahanan. Ay po natin, isang napakalaking privilege na may salita ng Diyos tayo. Kaya ngayon, andito tayo sa mundo, nakikita natin, nawi-witness natin ko yung mga nangyayari. Ang napakahalaga, andito ligtas na po tayo, ay andoon yung pag-witness natin sa mga tao na hindi alam kung anong gawin. Lalo na ngayon, yung mga kabataan na nasanay sa karangyaan na napakadali, gumastos ng pera. Ngayon, nakikita ko, bawat nanay, siya na yung number 1 na magtitipid kasi sa iba naging naipatupad na yung 4 days work. Pag maiisip natin kung kailan matataas yung bilihin, tapos babawasan yung araw ng pagtatrabaho. Kaya kung maiisip natin talagang magpapasalamat tayo na talagang namamahalin natin kung saan tayo nilagay ng Panginoon dito po sa salita ng Diyos, sa gawain niya. Kahapon din ay sa pagpipila po namin ay 6:00 na ako nga na nandoon sa NFA pero hapon na po kami nakakuha. Natapos po doon 2:30. So makikita natin at maobserbahan mo doon mga matatanda, yung iba, yung hindi alam na ang alam nila pag senior lang yung kukuha ng NFA rice na kahit nauugod-ugod ka na inaakay yung matanda ay kailangan ipakita doon sa NFA para makakuha ng 10 kilos na bigas. Pero salamat, nilagay tayo ng Panginoon doon na makapag-share ng salita ng Diyos para andoon na talagang makukomfort mo siya. Doon mo makikita na may kaya at
walang kaya ay nakapila po doon. Kasi tulad namin, kami ni Mr. Benny, hindi sa pagkuhan kung wala kaming salita ng Diyos, ay ganun din sa 10 kilos hindi na rin kami doon kasi mayroon naman din maibibili pero ang ginagawa namin hindi naman para sa amin yun, para sa iba. Kaya salamat talaga na andoon at kahit na ganun yung sitwasyon hindi ka maiinip na kasi andoon yung pag-share mo ng salita ng Diyos at sabay parang Bible study na rin doon sa mga nakakausap mo. Kaya napakalaking privilege bilang isang nanay. Talagang kami ni Mr. Benny talagang iano din namin yung oras na sabi namin talaga yung may mga gawain na dapat tapusin bago ka rin pupunta doon. Kaya gabi, andyan na rin. I-ready mo lahat, i-prepare mo. Na ako, may maiwan din na anak pero andoon pa rin na kailangan makita nila sa'yo. Lalo ngayon sa sitwasyon na ito na hindi ka nararatel, hindi ka nakukwan, hindi ka nagdadaing na ay ganito, ganito. So makikita pa rin ang kasiyahan na hanggang sa pag-uwi ay andun yung kasiyahan mo na i-share, sino yung nakausap mo, sino yung mga nandun, sino yung nakilala mo, sino yung nasharean mo. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Kaya bilang isang nanay, ang pahalagahan natin ngayon, yung pagmamahal sa ating pamilya at tayo na nakarating na sa church ay talagang word of God talaga yung magko-comfort sa atin. Tingnan po natin sa Matthew chapter 6 16 verse 26. Ayan. Nakon na rin to na pag-usapan nung nakaraan yung temporal saka eternal. At ito ulit. Ito lang yung verse na i-share ko. Matthew chapter 16 verse 26. Sabi dito, 16 verse 26. Ayan. Kikita natin. Sa Manila din, may nakalagay din sa FB kagahapon yung sa Commonwealth na grabe, anong oras na pero hindi rin sila makasakay. Ano yun? Yung sabi ni Ma'am Flor, pagod na maghapon sa trabaho. Tapos uuwi. 1 to 3 hours, hindi pa makasakay. So, talagang krisis talaga. At kung wala kang salita ng Diyos, kawawa talaga tayo. Sabi nga dito, sabi sa verse 26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Kaya ito po yung nangyayari na pag wala po tayong salita ng Diyos, sa nangyayari talagang wala kang iisipin. Parang yung noon na nangyari na noon na nung COVID na sa bahay na lang talaga yung mga tao. Siyempre ayaw na mahawaan ng sakit. Saka andyan na rin yung bawal lumabas. Parang mangyayari na din, parang makikita natin kasi andyan na po yung 4 work days. O siyempre, walang trabaho, sa bahay lang yan. Tapos karamihan, kaya ang hirap sumakay kahapon kasi hindi na namamasada kasi mas logi daw. So, nasa bahay na rin. Kaya napaka po sa atin na bilang isang nanay na dapat hindi po tayo makikita ng mga kasama natin sa bahay hanggang sa kamag-anakan natin na kung medyo tayo na nakakaluwag ay huwag natin ipagdamot kung mangyari man yung mga nag-aalala yung mga tao kung mangyari man yung ulit na yung crisis na sinasabi ay kung nandyan na may blessing na rin lang tayo ay huwag natin ipagdamot at napakahalagang i-share po natin sa ating mga kapwa lalo na sa mga disciple po natin yung lalo na yung hindi active sa church yung mga wala pa talaga hindi alam yung mga verses na gagabay po sa ganitong sitwasyon ay i-share po natin. Ito na yung siguro naman andyan, yung maglalakad-lakad na tayo, yun na po yung gagawin natin na talagang kaya na-i-prepare na tayo ng ating pastor yung sa pagba-Bible study, sa pagbabahay-bahay, sa pagpa-follow up, yun na po yun. Napakalaking privilege na makikita po natin na inulit-ulit ito sa Mark chapter 8, verse 36-37, ganun din po yung sinasabi na wag talaga natin ikon yung natin na wag tayong
mag-ano dito sa mundo at kitang-kita na po natin yung nangyayari. Kaya salamat sa privilege na makapag-ano ito, basahin ko lang yung sa Colossians 3 chapter 12 chapter 3 verse 12 na ito yung nangyayari po. Ito yung ang pinagtuunan natin ng ating pansin ay sa mga makamundo dito. Ay ito po yung makikita po natin sa mundo sa Colossians chapter 3 verse 12. Ito po yun. Ito po yung dapat sa verse 5 muna. Sa Colossians chapter 3 verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth. Ito po yun makikita natin. Fornications, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Na dapat hindi natin, huwag natin talaga ituon at ito po yun na, ito yung makikita natin sa mundo. At nandoon na, pagka tinuon natin, ang pahalaga natin yung mga godly na ating natututunan, yung mga naririnig natin sa preaching, ito yung mangyayari po sa atin sa verse 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Ito po yun na dapat tayong mga nanay, ito yung makikita sa atin. Andyan yung kababaan ng loob, andyan yung long suffering, tulad sa paglalakad, tulad kahapon, talagang mag-aantay ka na makasakay ka. Tayo yung mga nag-commute na talagang, at ako rin, talagang sinamantala ko rin na kahit na 3 jeep pa yung darating doon sa may pila ng akupan, hindi pa maisasakay lahat. At yung iba, doon na nanamantala na share taxi, biro mo isang 150 pag makishare ka doon sa sa taxi. Kaya yun, enjoy po natin na yung lahat ng salita ng Diyos na ating naririnig ay yun po yung maisi-share po natin unang-una sa ating pamilya at sa ating mga kapatiran at sa ating mga bawat pinupuntahan na pamilya na bina-Bible study. So yun lang po. To God be the glory. Nang despite ng mga lahat ng napangdadaanan natin ng mga business ngayon, pero bilang isang Christian, hindi tayo doon, hindi tayo nanghihina doon. Kasi sabi nga tayo mismo ang nag-testify kung ano yung katotohanan, yun lang ang witness, sabi nga biblical witness, ito yung pinapakita niya kung ano nakikita niya, kung ano napapakinggan niya, kung ano yung na-experience niya sa kasama pag kung ano yung action na sabi nga yung pinapakita natin yung testimony natin. Kung ano talaga yung testimony natin. Kaya sabi nga witness to the world means serving a living testament. Yung pinapakita natin yung pananampalataya natin, yung personal experience natin kung ano yung katotohanan, ano yung pag-ibig, at kung paano tayo transform sa araw-araw ng ating pamumuhay bilang tinatawag na isang Kristiyano. So, pinoproclaim natin yung message ng Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng lahat ng ating gawain. Yung ating action, yung ating compassion, at maging kung paano nagre-reflect sa atin mismo yung ilaw, bilang isang ilaw sa ibang. At sabi nga tayo nga, bilang mga witness, tayo ay tinawag na ambassador ng faith. Nagre-reflect sa atin yung divine grace, yung mercy ng Panginoon, at pinamumuhay natin, sabi nga tayo na namumuhay, na pinamumuhay natin yung ano ang nasa Bible. So kami naman, Mr. Benny, ay naitalaga na mag-ano na yung difference ng isang ng mothering compare na inadang mo. Ay, namatay ako. Ano, yun ang Iulit ko pa ba? Hindi na. Narinig pa naman din. Sabi nga, shorten ko na lang sa lahat ng mga sinabi ko kasi na-off yung cam, yung microphone ng sabi nga dito bilang isang witness na tinatawag at isang biblical witness na tinatawag ay tayo yung ambassador of faith. Tayo yung living testament ng Panginoong Diyos. Inaano natin yung kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoong Diyos. So,
Sabi ko nga kanina, kami Mr. Benny naman na talaga yung different, na kasi pag i-discuss natin ngayon, yung difference nung mothering noong panahon before at yung mothering naman sa panahon ngayon. So, nang shorten lang, sabi nga yung 1950s, pina-prioritize yung tahanan ng bawat mga mothers. Sila ay, para sa kanila, isang kayamanan, isang napakalalim na role ng isang mother, precious sa kanila, yung maging, yung kanilang tahanan ay maging God-centered na sa tahanan nila. Talagang focus sila, nasa tahanan lang sila. Sila yung nagtuturo, pinapas sa next generation, yung goal talaga niya na para maging spiritual yung kanyang mga anak, yung kanyang mismong tahanan, na sinishare niya, itinuturo niya kung ano natutunan din niya sa kanyang mga magulang. Hindi lang siya yung goal niya na manatiling malinis, maayos ang tahanan, kundi maging maging successful ang kanyang anak. Pero ang kanyang ultimate na goal, sabi nga, yung pananampalataya, ipinapasa niya doon sa kanyang mga anak. Tapos yung totally dependent sa Panginoong Diyos, yung sa 1950, sabi nga, ito'y nagre-rely hindi lang sa kanyang strength, kundi nagre-rely na sa graces ng Panginoong Diyos. Nandun yung tiwala niya na ano man yung suffering na isang mother, ito ay makakatulong, ito ay maka-Diyos, sabi nga dito. Sabi nga yung stay at home lang, siguro yung 12% lang daw noon ang nagtatrabaho sa mga mother. Kasi siguro yung mga 12% pa ito yung mga nabalo, na kailangan talaga magtrabaho, ito yung mga na wala talagang asawang aasahan, kaya kailangan nila, napipilitan sila magtrabaho. Sa pagdating naman sa 1960s, sabi nga dito, ang highlight naman nila, yung naging traditional, na din yung focus nila sa role nila bilang isang babae, pero nag-i-start na rin silang mag-navigate sa trabaho. Nag-iisi ng iba na sa kanila, nagkakaroon na ng malaking pagbabago sa kanilang social standards, sa kanilang pamumuhay. Ang mga mother noon sa 1960s, na bagamat sabi nga stay at home silang mga mom, pero sila ay nandoon na rin yung malaki na yung influence nila kumbaga sa meron na silang boses, hindi na sila yung bang nagsishare na sila ng ideas nila doon sa kanilang mga spouses. Nakakatulong na sila sa kanilang mga decision. Hindi na sila tahimik. Yung ibig sabihin nga, nandoon na yung kung ano sa Proverbs chapter 31 from verse 11 hanggang sa 31, pinapakita na talaga yung role ng isang mother. Nagagampanan na nila ito. Pagdating naman sa 1960s, sabi nga dito na itong mga mother ay nag-start nandoon na sa mga workplace, nagtatrabaho na rin. Binabalansin na nila yung kanilang pagiging professional, ginagamit na kanilang pinag-aralan. And at the same time, ganun pa rin yung dedication nila sa gawaing bahay, yung dedication nila sa pag-aalaga ng kanilang family, ng kanilang mga anak. Sabi nga, nandun na yung talagang pressure sa kanila. Kaya nga, ang tawag nung sa 1980s, ang mga nanay hanggang 1990s, sila na yung tinatawag na super mom. Kasi napagbabalansin na nila yung trabaho sa tahanan, yung kanilang tungkulin sa family, at nababalansin na rin nila yung kanilang trabaho sa labas. Nakakatulong na sila, ibig sabihin, sa financial ng pangangailangan ng family. Pero bagamat pa siya ay working na sa loob at sa labas ng bahay, sabi nga dito, consistent pa rin siya na itinuturo yung God's Word. Nandun pa rin yung talagang ipinamamana niya. Hindi niya hinahayaan ang kanyang mga anak na hindi makapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. So, last, sabi nga dito, pagdating sa 2000 na, yung motherhood ay kakaiba na. Sabi nga, iba na yung, hindi na matibag yung kanyang pananampalataya kasi totally dependent na siya sa mga nangyayari sa mundo. Pero andun pa rin yung sabi ng Christian mother, na andun pa rin yung legacy ng bilang isang Kristiyano, andun pa rin yung goal niya na i-raise ang kanyang mga anak na matutunan ang Panginoong Diyos at na maipasa to. Pero unfortunately, hindi na siguro mga 10% na lang or 12% na lang ng mga magulang na nakakagawa na ito kasi masyado ng sila sa technology,
masyado na rin silang absorb sa kanilang mga career bilang isang mother. No, kaya nga sabi dito nung time na to nang hindi na masyado hindi na masyadong itinuturo yung spiritual na bagay. Hindi na masyadong pinapakilala ang Panginoong Diyos. Kaya makikita naman natin, ramdam natin kapag nag-share tayo, di ba? Karamihan na ngayon sa mga generation, hindi na nila kilala ang Panginoong Diyos. Nang bibihiran lang makikitaan mong kabataan na talagang absorb sa kanilang pananampalataya, yung talagang andoon yung kanilang pagkilala sa Panginoon, yung pagiging dependent nila. Iba na sila ngayon, minsan nga, kino-compare ko, itong mga dinidisciple ko, may mga bata na pag makita ka may mabigat na dalang Sunday na kami ay nag-rush na, magsasakay na sasakyan, may dalang mga baon, may dalang kung ano-anong mga gamit na para nga sa Sunday, mayroong mga kabataan na agad-agad tutulong sila. Meron na wala lang, titingnan ka lang, naka-cellphone, wala lang na parang bit-bit lang niya yung kanyang sarili, yung kanyang katawan. Pero, sabi nga nung dito sa year of 2000 onward, talagang grabe na yung pagkakaiba sa 1980s, sa 1950s, sa 1960s. Grabe na yung pagkakaiba ng pagpaparenting. Kasi, yun na nga, kaagaw na nga yung technology. Kaagaw na yung gadget. Pero bagamat, sabi nga meron pa rin at lumilitaw na talagang naipapasa pa rin nila, nagagawa pa rin nila yung tungkulin nila. Nung kapanahunan kung ibig sabihin nga, tinandaan pa rin, may mga magulang pa rin na ituro sa mga magulang ngayon kung anong kung paano magiging isang mabuting magulang. Nandun pa rin yung talagang aside sa career nila, nag-excel sila sa career nila, pero kailanman yung parenting nila sa kayong home management nila, hindi nila napabayaan. So, sa tayo ngayon na nasa age na dito, bagamat tayo pinanganak ng 1960s, pero naa-adapt pa rin natin ng maayos. Yung nandun pa rin yung pagpupursige natin, pagsisikap na i-share ito sa mga next na mga parents sa atin. 60s, di ba? 1961 ako. So sabi nga sa Proverbs chapter 31 verse 27, she looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. Nandun pa rin yung kanyang personal na personal na pagmamanage at personal na pagbibuild na magkaroon ng godly home. So hindi tinitingnan kung ano man yung culture ngayon. Hindi tinitingnan kung ano yung kalakaran ngayon, kundi nandun pa rin yung pagiging godly ng isang mother. Yun lang po. Si Sister Benny, next. Na. Amen po. Napakaganda nga po ng talakay natin ngayon. Natalakay kasi patungkol po sa yung hinahambing po yung buhay po ay yung pagpaparenting po noong mga nakaraang taon hanggang ngayon po. At yun nga po sabi ni Ma'am Beth na noon 1950s, 60s, 70s hanggang sa ngayon ay nung pong 1950s, 1960s ay talaga pong bagaman hindi po Biblia ang hawak po ng mga magulang po natin, ay andun po yung mapalaki sa mga anak na andun yung itinuturo po yung pagkatakot sa Diyos talaga, na wala naman po silang Bible na binabasa, pero andun po yung biblical na pagtuturo po sa mga anak nung nakaraang mga taon pa. At yun nga, nasabi nga po dito sa 1 Timothy 3:4, one that ruleth his own house, having his children in subjection with all gravity. Na tayo po ay ipapamahalaan po natin ng mabuti ang ating sariling sambahayan, na tayo yung hindi natin hinahayaan ng mga anak natin na may buong katapatan talaga. Tayo bilang isang nanay
ay ako po nakagisnan ko po yung talagang kami po ay sinuheto ng aming pong mga magulang na makapagsalita ka lang ng hindi maganda sa kapatid mo o kahit na kanino ay talaga po na galit po ang mga magulang po namin noon. Napapalo kami dahil kahit na anong yung hindi lang yung malaswang salita lang na ano ay na masabi mo ay ayun doon talagang padadapain ka ng mga si tatang ko nga noon talagang kahit na binata, dalaga na sila ating kuyang, ay talagang pinapalo po ng at naming tatang. Talagang ayaw makarinig ng mga matatanda nun talaga na yung masasamang salitain. Pero ngayon po, ay nako, kahit na bawalin mo na sila, kahit sabihin mo pa na hindi maganda yan, ay nandun po yung talagang ng mga bata ngayon. Ugali ng mga bata po ngayon ay talagang hindi po maganda dahil nga po sa mga gadgets na kanila pong nahahawakan, nakikita sa mga social media, ganon. At nakakalungkot po talaga na ang kabataan po ngayon ay sila po yung parang nasusunod. Pero hindi dapat na tayo ang susunod sa ating mga anak kasi kung tayo ang susunod sa ating mga anak ay kawawa naman ang mga anak natin na susundin natin sa hindi tama. Kaya yun po yung parating sinasabi sa atin ng ating pong pastor na wag sundin ang gusto ng bata. Kasi lalo na po ngayon na wala silang matututunan talaga. Ang dami pong ganyan ngayon na mga kabataan na ang sa halip na ang anak ang susunod sa magulang ay yung magulang ang sumusunod sa anak. Dapat po yung standard po ng Panginoon, standard ng Diyos ang atin pong ituro sa atin pong mga anak. Kaya nga po ang sabi nga po ni pastor na ang bago tayo matulog ay kausapin ang ating mga anak, manalangin, at sa pagkising ay ituro din po na yung panalanginin maging mapagpamanalangin ang mga anak. Turuan talaga natin ang ating mga anak. Kaya nga po noon nga ako po noong hindi pa kami Kristiyano ay maaga pong nawala yung aming ama, pero hindi po naging hindi po sa pagmamalaki po na hindi po nalulong sa bisyo ang aking mga anak. Bagkus doon po sila natuto dahil sa wala na po yung kanilang ama, nakikita nila yung aking sitwasyon, ay doon po sila natuto bagaman sila po ay bata pa noon. Kaya hanggang ngayon ay ngayon kahit na may mga asawa sila, andun pa rin po yung susuheto ko sa kanila bilang isang nanay. Kaya kapag ang anak mo ay namulat sa magandang ugali na itinuro mo bilang isang nanay, ay dadalhin nila yon hanggang sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-aasawa, sa pagpapamilya. Kaya bagaman hindi po perpekto yung kanilang naging sitwasyon sa pag-aasawa, ay andun po yung ugali po ng isang lumaki po sa nakabataan mula sa magandang katuruan. Yun po na sa ngayon ay makikita mo talaga ang mga kabataan na hindi man lang yun nga sabi nga ni Sister Beth kanina na kahit may nakikita na nila na may bit ka, hindi ka man lang tulungan, bagkus yung cellphone na hawak-hawak nila ang kanilang inaasikaso. Kaya tayo pong mga nanay,
wag po nating walain sa maating pong mga anak na yung pong biblical na pagtuturo sa mga bata. At yun po yung dapat na mangyari. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Sister Benny, tama nga sabi nga ng hindi tayo magpapadala kung ano yung panahon ngayon. Kundi ko yung anong tama, patuloy pa rin nila nating gawain ito. Makikita mo din talaga yung difference ng turo sa bahay sa mga bata ngayon. May mga magulang pa rin na maayos pa rin. Kaya sabi nga bilang isang magulang tayo yung ngayon yun magdo-double time talaga sa panahon na ito para gawin natin kung ano yung ituro natin kung ano ang dapat para sa kanila. So, ngayon ang kakaiba naman ngayon si Sister Irene regarding sa mga kabataan ngayon sa yung pagiging isang ina sa panahon naman ngayon na sinatawag natin na modern time na daw. Amen. Yan. Sabi, knowing God is being witness to the world. Yan. Salamat sa mga narinig natin kanina sa ating mga host. Mula kay Ma'am Beth, Ma'am Vicky, Ma'am Benny. Yan. Kinukumpara yung Bini. Kinukumpara nila yung kasi ang laki talaga ng diferensya ng mga bata noon. Generation noon sa generation ngayon. Ngayon tayo ay nasa modern technology. Yan. Pero wag tayong papayag na ang mga kabataan, ang ating mga anak ay doon nakapokus, ma-expose or wag tayong papayag na sila ay mapunta sa ganong bagay na sila ay ma-addict sa mga gadgets sa panahon ngayon. Kasi iba talaga yung trending ngayon. Kung ano yung nakikita nila sa TV, ginagaya. Sabi ko nga sa anak ko yung mga yan napapanood natin, entertainment lang yan. Wala ka naman sa showbiz. Hindi ka naman entertainer. Hindi ka naman katulad nila. Bakit ka gagaya sa suot ng mga kabataan dyan? No? Kung kita yung pusod, kita yung balikat, kita dibdib. Kasi yung mga yan, ginagawa nila for entertainment. Hindi ka naman, wala ka naman sa showbiz. Hindi ka naman entertainer. Ba't mo gagayahin? Dating na may mga artista pag nasa bayan, nakapadyama, pantulog. Hindi sila nagsusuot ng mga ganyan, mga. At saka, kahit magsuot sila ng mga seductive look, ay tama ba yung ginagawa? Sabi nga yung modest apparel, panatiliin natin. Na nakikita kasi sa kasuotan pa lang ang isang tao. Kung siya ay maayos, yan. Makikita mo ang Panginoon. 'Di ba nga, let your light so shine. Sabi nga, makita dapat sa katauhan mo na mayroon kang Kristo sa puso. Na hindi, kasi nga, your body is a temple of the Holy Ghost. Kaya, gagamitin natin yung ating body to glorify God. Hindi para sa sanlibutan. Kasi, iba yung dating sa tao. 'Di ba? Sa panahon ngayon, puro kalaswaan. Makikita mo. Akala nila, ito uso. Sabi ko nga, paano kung uso, hubad na maghubad ka na rin? Wala ka naman sa entertainment. Wala ka sa showbiz. Ginagaya mo. Dapat, tinuturo ko sa kanya, hindi tayo dapat gaya-gaya. Kung ano yung tinuturo ng Bible, yung modest apparel, yung kagalang-galang dapat ang dating. Makita sa'yo na may Kristo ka, ikaw ay Kristiyano. Kasi sa panahon ngayon, iba yung nakikita ng mga tao na kung ano yung nakita, gaya-gayan. Hindi naman nila naunawaan kung bakit ginagaya nila yun. Kung expression nila ay palamura, ay akala nila, ganun lang yun na expression lang naman. Pero hindi nila alam, sinasabi sa Bible, yung mga ganong pananalita, dapat hindi natin ginagaya. Huwag nating ipapractice. Kaya nga sa campus talagang paulit-ulit tinuturo namin yung pagmumura ay kasalanan sa Diyos. Pagsasalita ng hindi maganda
hindi ka aya-aya. Abomination nga sa harapan ng Diyos yun. Kaya sabi ko, wag niyong ipapractice yung konting galaw mo, nandun sa dulo, konting salita mo ay nagmumura ka sa dulo. Yan, hindi magandang pakinggan, hindi desente. Sabi nga, kung ikaw ay Kristiyano na, kumilos ka na, makikita sa'yo dapat na ikaw ay Kristiyano. Sa panahon ngayon, technology, yun yung kaaway o kalaban ng Diyos ngayon, ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat, yun yung trending, sabi nila. Pero dapat hindi tayo aayon. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ano ba yung mga nasa mundo? Gadget, cellphone, computer. Yan, hindi masama na may cellphone ka sana. For communication, yan, para mapabilis yung trabaho. Pero ang nangyayari, mga kabataan, nagiging addict sila. Maraming games na pati sugal nandyan na sa cellphone, yung casino, na talagang aakitin ka, na maraming pera. Siyempre, mga bata, pag walang salita ng Diyos, mas madali siyang mahatak. Kasi sinasabi ko nga sa mga estudyante, ang panahon ngayon, hindi mo makikita ang dyablo ay pangit. Di ba noon, ang alam nila ang dyablo, pula ang mata, may buntot, may malaking tinidor, nakahud. Yan. Tapos, may sungay. Pero ngayon, maganda. Hindi siya magpapakita ng pangit. Sinabi ko nga ang cellphone ang ginagamit ngayon ng dyablo. Bakit? Para ma-divert yung isip mo, yung attention mo sa Kanya, hindi sa Panginoon. Laging sinasabi ng Bible na set your affection on things above. Ano ba yung dapat na pinag-uukulan ng panahon? Kaluluwa, magbahagi ka. Ibabad mo yung sarili mo sa area. Kaya nga sinasabi ko sa anak ko hindi yan ang priority dapat. Pang communication lang ang cellphone. Kung ginagamit man yan sa school, sa mga subjects lang, pero hindi ibig sabihin na magbababad ka, mag-spend ka ng time ng mahaba kaysa sa oras mo sa pagkikinig ng salita ng Diyos or sa pagbabasa ng Bible. Sa prayer, diyan ka magbabad, Bible reading, prayer, o pakikinig. Kung ikaw ay nasa loob ng church, oras na ng preaching, oras na rin ng pakikinig, dapat off na yung cellphone. Kaya nga, nakakalungkot, nakikita namin mga kabataan na ongoing yung preaching, nagsa-cellphone, patago pa. Kaya doon sila pumapesto sa may poste at nakasubsob ang ulo. May nakita ko nung linggo na ongoing yung preaching, pambira tong kabataan na to, sabi ko. Naka-cellphone. Kaya nga, stricto ang ating pastor na ayaw niyang may naririnig na tumutunog na cellphone. Kasi wala na yung focus sa pinapakinggan. Kaya tanungin mo anong preaching, ano yung points ni pastor, anong text ang ginamit. Ayan, tinatanong ko sila, yung mga alaga ko, yung si Joy, si Juana, nagagalit ako kapag wala sila sa focus sa pinapakinggan. Ayan, kaya nga si pastor nagagalit siya pag may natutulog. Ayan. Kaya ako talagang kahit inantok, pinipilit kong magmulagat. At talagang nandun dapat na may take note ka. Nagte-take note ka. Kasi mahalaga yun Hindi ka naman, yung utak mo na pag narinig mo ay nandyan. Dapat mahalaga pa rin yung sinusulat mo para pag i-review mo, ano na ba yung ating napakinggan kanina. Ano yung preaching ni pastor, ano yung title. Talagang nire-review ko, tinitingnan ko. Kasi very useful yung mga nate-take note natin. Kasi nagba-Bible study tayo, meron tayong magagamit. Kasi paano ka magtuturo sa mga tao, mga bata, kung wala kang napakinggan, ano ituturo mo? Kaya mahalaga yung focus natin sa Word of God, sa pakikinig sa Panginoon, hindi yung technology. Kasi ang mga bata ngayon, pag nahawakan ng cellphone, hindi mo na yan mautusan. Teka lang. Mamaya na. Wait lang. Yan. Pagtingin mo, mamaya.
Wala namang nagawa. Utos mo, gawa mo din. Kaya mahalaga yung sanayin natin sila. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin yung pagtuturo ko sa anak ko na mag Bible reading. Yan. Mag-pray. Bago matulog, bago umalis, bago kumain. Kasi mahalaga yun eh. Kahit nagbebiyahe ka, nagpe-pray ka. Kaya nga ako kahit manbiyahe, talagang grabe yung prayer ko dahil hindi mo alam yung mangyayari, yung aksidente, gano'n. Na mahalaga yung kinakausap natin ng Panginoon para hindi sila ma-out of focus yung kanilang mga isip. Kasi yung trending ngayon talaga ang lakas ng hatak. Sabi nga kung nasa kalagitnaan ka ng mga tao na alam mong mai-impluwensyahan ka, umiwas ka, sabi ko sa kanya. Kung hindi mo sila kayang impluwensyahan ng mabuti, huwag kang sumama dyan, sinasabi ko. Kasi tingnan mo pati sa pananamit, ginagaya mo sila. Pero nauunawaan mo ba yan? Bakit sila nagsusuot ng ganyan? Bakit ka nahahatak? Naunawaan mo ba yan? Entertainer ka ba? Yan, nasa showbiz ka ba? Na yung mga ginagawa nila ay hindi nila naintindihan. Kaya nga ikaw na nakakaalam ng salita ng Diyos, bahagian mo sila at invite mo sila na pakita mo na mayroon kang Diyos sa buhay mo. May Kristiyano ka sa buhay mo, sabi ko sa kanya. Yung anak ko, kasi talagang grabe. Pag ako hindi niya mahawakan cellphone ko kasi maraming password. Kahit sa mga YouTube, hawak pa lang yan, mag-o-off na yan. May password na. Yan. Kaya pag sinabi kong picturean mo kami, Mama, namatay naman. May password. Yan. Yan. Hindi ko talaga pinibigay. Kaya talagang pagdating sa mga ganyang gadget, talagang stricto ako. Sabi ko, binibigyan ko siya ng ultimatum. Wina-warningan ko. Lagi ako nagagalit. Cellphone. Kasi nga, imbis na may gagawin sila, inuuna nila yung cellphone. Ang hirap utusan ang bata ngayon dahil sa cellphone. Teka lang. Yan, mamaya na. Bakit? Yung kamay hindi mabitawan. Kaya maganda sa atin na wag nating sanayan sila na naghahawak ng cellphone. Kinakailangan nandun yung i-correct natin kaagad sila kahit ang hirap nilang turuan. Kasi bata ngayon kahit anong sabi mo, ilang oras yan na nag-google ng oras sa labas. Yan. Sabi nga sa Romans chapter 12:21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yan. Kaya ibig sabihin, dapat kung alam mong mali yung ginagawa, huwag mong hayaan na yun yung, sige, yan na lang. Kasi yan yung uso ngayon. Hindi pwede. Gawin mo pa rin yung tama. Bahagian mo. Kasi walang salita ng Diyos yan. Invite mo sa church. Kasi ganito, ganyan. Huwag ka ng maraming rason. Yan. Basta kung ano yung sinabi ko, mag-soul winning ka. Talagang pinupost ko sila. Hinihila ko kapag di sila bumababa sa sakyan. Hindi pwedeng hindi ka mag-soul winning. Kaya nga sabi ko, pag pupunta tayo sa bahay-bahay, dapat kasama ka palagi. Yan. Hindi pwedeng hihiwalay kasi mga bata ngayon, babata pa, puro crush ang nasa isip. Nasa loob na nga ng church, ang mata wala doon sa pastor, sa preacher. Kundi, sa likod, sinisipat kung sino yung mga crush niya. Yan. Tapos labas ng labas. Mapansin yung mga kabataan, punta ng CR. Kaya pag ako nakaupo doon sa banda sa malapit sa aisles, hinaharang ko sila hindi pa tapos. Bakit ka lalabas? Yan. Kasi makikita mo kung ihilang, isang beses lang, hindi nakailang beses na balik-balik. Yung pala, pupunta ng CR, nandun lang sa salamin. Hindi naman pala nag-CR talaga. Yan. Kaya maging wise tayo sa ating mga anak. Huwag nating hahayaan na mahatak sila ng dyablo. Lang po, to God be the glory. Amen, Sister Irene. Thank you. Tama nga po yun. Masyadong absorb ng mga bata ngayon sa mga gadget. Na minsan talagang, kung tayo talagang na mga parents, nakikinig talaga sa preaching. Meron ka namang nakakalungkot, may makikita kang hindi na siya bata. Kasi dalaga na, di ba? Last Sunday nga lang
matapos siya sa tablet, sa cellphone naman. Talagang sabi ko, may napapakinggan ba to? Yung answer, pabalik-balik na yung answer na kinakaano siya, doon pa rin. Kaya sabi ko, kung ako sa'yo, kunin ko na yan eh. Kasi nakaka-distract din kasi nakikita mo na na ganun ang ginagawa. So, kaya sabi ko nga dun sa answer yun eh, ako sa'yo, tanggalin mo na yan, kunin mo na kasi yung pabalik-balik ka, hindi ka pinapakinggan. So, yung kaya nga tayong mga magulang, magtulungan tayo. Mag-double time tayo ngayon para maging maayos pa rin. Kung tayo pinalaki ng ating magulang, ganun pa rin pagpapalaki natin sa next generation, sa third generation darating sa atin kasi kawawa sila kapag hinayaan nating maging ganun na lang. So, si Ma'am Sheila po, meron daw video na ipapakita sa atin ngayon ng sa Google Meet ba or na ano na? Si Ma'am Sheila, nasa? Oo, okay. Pero si Sister Emilia muna, and then si Sister Tintin. Wait. Good morning sa ating lahat. Salamat sa mga salita ng Panginoon para may guide tayo. Kasi pasama ng pasama ang mundo eh. Kaya nga yung mga kasama ko din dito nagrereklamo sila na wala din daw silbi yung sahod nila kasi kulang. Sabi ko, hindi sa akin parang relax lang, hindi naman ako naapektuhan. Sabi ko, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan, sabi ko. Kaya kahit anong mangyari, parang hindi ako natatakot, sabi ko. Kasi alam ko na sa sarili ko na pag dumating man yung ganun, kung mamatay tayo, mas maganda para hindi pa tayo maghirap, di ba? Sa naman sa mga itong alaga ko, habang train ko sila, pagdating naman ng mga 8, 9, 10, hindi ko na cargo sila kaya nakikita ko yung mga attitude nila na naiiba. Andiyan yung dinuduruan nila yung lola nila. Sabi ko nga sa lola nila huwag mong pabayaan na ginaganon ka. Silbi yung nag-aaral sila na mga bastos naman, sabi ko. Kaya sabi naman niya, pag ganyan na mga edad, 3 hanggang mga 13 daw, magtiis ka daw sa kanila. Kasi pag nag-teenager daw sila, mga 15 na pataas, doon na daw sila parang marespeto na. Nandyan yung magalang sila, nandyan yung paggising, hinahag nila yung lola nila, mama nila, ganyan. Kaya nasubaybayan ko sila hanggang sa nag-asawa yung yung last, nasubaybayan ko po sila hanggang sa nagtrabaho. Nakita ko talaga yung respeto nila na pag nagsasahod sila, sinasabi, pupunta kami sa grocery, anong gusto mo? Yung ginaganon yung lola nila, mama nila. Tapos pag sahod nila, binibigyan nila ng pera, ganyan. Kaya sabi ko sana all. Ganyan sana sa atin, kaso wala pa rin. Tayo pa rin magulang na gumagawa ng gano'n. Kaya bihira lang siguro yung sa atin lang pag ito ang salita ng Panginoon yung guide natin para maituwid yung hindi dapat. At yun lang po, salamat. Amen. Thank you, Sister Emilia. Si Sister Tintin naman. Yan. Good morning po sa inyo po lahat. Thank you po muli sa devotion. Totoo nga po yun. Sa panahon po ngayon ay kakaiba na po. Yan kasi hindi naman po masyadong matanda pero iba rin po talaga yung kinagisnan po noon. Pero salamat kasi po yung disiplina na yun ay may magiging disiplina din po ng mga anak ko po. Yun nga po sa panahon ngayon ay talagang salamat nga po sa salita ng Diyos. Yung preaching nga po noong Sunday, di po ba? Knowing God in the midst of crisis.
ay salamat po dahil kahit ganito po, nakapanood nga po ako ng news kung ano po yung nangyayari sa buong mundo. Hindi lang po sa Pilipinas yung ganitong naghihirap Pero salamat po dahil may salita ng Diyos. At ganyan din po sa mga bata ay patuloy na nandun po yung pagdidisiplina na ayon po sa salita ng Diyos. Thank you po. Amen, Sister Tintin. So, tayo na ngayon sa video na ipapakita ni, ay naggaling kay Ma'am Sheila. Hello, isang mapagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Ayan, mga mothers, sa ating online morning devotion. At it's Friday once again. At ito po yung ating online morning devotion ng mga mothers. At ang ganda po ng ating topic, di ba? Yung pag-uusapan natin kung ano yung epekto ng technology sa ating mga anak. At maraming salamat sa Panginoon dahil makakasama natin ngayon ang pastor's wife ng Salapungan Tarlac, asawa po ni Pastor Louie, na magbibigay po sa atin ng advice at yung information tungkol po sa mga bagay-bagay na magagawa po ng technology sa ating mga anak. Kaya lahat tayong mga mothers ay makinig sa kanyang isi-share sa atin. Ako nga pala si Sister Sheila, yan. At nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakasama po natin yung si Ma'am Tess. Yan. Siya po yung mag-share sa atin kung ano po yung may babahagi niya tungkol sa ganitong gawain ng ating mga anak. Ma'am Tess. Magandang umaga ba? Umaga po sa inyong lahat, mga mothers na nakikinig sa devotion na ito. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na makabahagi ng simpleng lesson about being a good mother to their children and ano ang epekto ng gadget sa mga bata. Okay, according to Proverbs, diba, babasahin ko po, Proverbs chapter 29, verses 15 to 17. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. When the wicked are multiplied, transgression increaseth, but the righteous shall see their fall. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give the life unto thy soul. And sa pagkakataong ito, sa Book of Proverbs chapter 29 and 15 to 17, pinakikita po dito na ang reproof at ang rod will bring wisdom to the children. Sa panahon po ngayon, hindi natin kailan na karamihan na po talaga ay gumagamit ng mga gadget like the cellphone, the laptop, the tablet, na kumbaga karaniwan ng hawak-hawak ng bata, kumbaga normal na gamitin ng bata. Actually, kahit nga hindi bata, kahit adult, tayong mga nanay ay kasama na rin doon sa madalas gumamit ng gadget na yan. Maraming pwedeng information na makuha po dyan, pero dapat lamang po piliin natin. Aside from that, sa pagpipili, makita rin natin ano ang kagandahan at ano ang mga maling pwede nating mapulot dyan. Pwede marami tayong mapupulot na kagandahan at marami ding mapupulot na mga negatives or mga maling pamamaraan. Nasa atin na po kung paano natin ito gagamitin ng tama. What if our children disobey our command pagdating sa paghawak ng gadget? May disiplina po, di ba? At may oras lang dapat silang susundin. Pero hindi na nga po nila nagagawang sumunod sa oras na yun. Kaya po tayong mga nanay, tayo magbigay ng magandang halimbawa. Tayo mismo mga magulang, meron tayong tamang oras kung paano natin gagamitin ang ating gadget. Lagay sa tama at piliin lang ano ang dapat natin talaga, paano gagamitin ito. Minsan, ang bata po ay na-entice para gamitin ito sa mali. Yun po ang karamihan na nangyayari. Nagiging suwain na ang mga anak,
dahil na pagbabawalan ng magulang, nagkakaroon sila ng maling kaisipan, nagkakaroon sila ng maling karakter dahil nga sa pagnunood at paggamit ng mga cellphone sa maling pamamaraan. So anong dapat gawin ng magulang? Disiplinahin po natin sila. Ilagay sa tamang oras lang ang paggamit. Sabi sa Proverbs na ito, correct thy son and he shall give thee rest. Tama lang po i-correct ang ating magulang, ang mga anak sa mga mali nilang ginagawa. Kasi nga po, hindi natin hindi lingid sa ating kaalaman na mas marami silang mapupulot na mali sa paggamit ng gadget kaysa mapulot na tama. Maaring nagbabago ng kanilang karakter dahil sa cellphone na yan. Alam yan ng mga magulang at tayo rin mismo, ingatan din natin na paano tayo gumamit ng gadget na ito. Next one, prod and reproof give wisdom. Pwede pong paluin, yes, pwede pong paluin. Pwede turuan, pwede i-correct ang anak natin. Huwag po tayong matakot na i-correct. At sa pagkukorekt na yan, sa tamang pagdidisiplina, sa mahinahon na pamamaraan at pakikipag-usap sa anak, maaari pong sumunod ang mga bata. Lagi po nating tandaan, ang gadget na ito ay nandyan na. Pero mahalaga po na makita nila na dapat sa paggamit ng gadget na yan, mas napupuri ang Panginoon kaysa yung self-desire ng nangunguna. Dapat sa paggamit ng gadget na yan, itanong natin sa ating sarili, nag-glorify ko ba ang Panginoon kung gagamitin ko ng gadget na ito? Okay, mga mothers na nakikinig, turuan po natin ang ating anak. Tamang disiplina ng mga. Lamang po ay God bless po sa lahat. Amen. Ayan, mga mothers, thank you sa inyong pakikinig at magsama-sama ulit tayo. See you next Friday. Thank you so much. Bye. Bye. Amen. Tama nga po yung sinabi ni Ma'am Tess na hindi lang bata kasi actually dapat i-discipline sa paggagamit ng gadget, kundi yung mga magulang din, no? Kasi yung iba talagang Pinanay. hawak-hawak na nila, hindi na makapagtrabaho kasi hawak-hawak na lagi ang cellphone. Mas nahawakan na yung cellphone kaysa sa walis, no? Di ba? Oo. Anang sabi nga, nandiyan na yung gadget, nandiyan na talaga. Tanggapin na natin, pero matuto tayong disiplinahin natin yung sarili natin sa paggamit. Kung may rules ka, may rules. Si Teo nga sabi namin, makakahawa ka lang ng cellphone pag Saturday, Sunday. Pero hindi may oras din, hindi the whole Saturday or the whole Sunday. Pag nag-exceed ka, minus na. Kung makita ka namin na humahawak ng hindi sa tamang minus doon sa dapat mo pa yung privilege mo. So kasi kailangan talaga nating maging wise tayo. Hindi yung mga bata ang magiging wise kaysa para sa atin. Okay, so medyo overtime na okay ba ang mga mother sa studio or isa na lang na sino? Sige, Sister Mercy. Oo. 1 minute lang. Ay, 1 minute lang po. Overtime na tayo. Sige po. Salamat po sa mga mothers. Muli po yung napapag-usapan talaga napaka-importante. At salamat po sa mga host po natin, sa mga na-share po nila. Knowing God is being witness of the world. Yun po yung topic. At sa nangyayari po sa ating generasyon, ito po yung nakikita o nawiwitnessan po muna natin. Na talagang sabi niya po, basahin ko lang po sa verse na ito, sabi niya, perilous time, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. So mas masahol pa yung talaga yung sa sinasabing sa cellphone po. Pero ito po yung pinakagrabe po, yung talagang verse na ito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5 ata po to. So, ito po yung nawiwitnessan po natin. Pero, yung topic po natin na maging witness po tayo sa paanong paraan po sa mundong ito o sa generasyon na ito ay kailangan po maging living epistle po tayo na sinasabi.
yung living epistle. Tayo po yung, as a Christian, we are the living epistle and good testimony po sa mga kabataan na unang-una po, mayroong remedy. Paano po yung mariremedyohan? Through God's word na sa soul winning po talaga doon natin may i-apply po talaga. Yun po yung lang remedy na nakikita po natin. Soul winning, sige soul winning. Para marami pong souls na ma-save. Mayroon pong awit na ano ko po, ito na lang last. Sabi niya po, when the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, do they see hope? Do they see love? Do they see charity? Yun po. When the world looks at me, what do they say? Sana po, yung pag tignan tayo ng mga ng world, makikita po si Jesus sa buhay po natin. So God be the glory po. Amen. Thank you, Sister Mercy. Tama nga po yun na kapag ba naman nakatingin sa atin, nakikita ba ang imahe ng Diyos sa atin? Yun ang lagi nating isipin na sa pananalita natin, sa attitude natin, maging sa kilos natin. Nakikita dapat ang Panginoong Diyos sa atin. So, maging ambassador nga tayo ng faith. Amen? So, closing prayer na tayo since ang ating nag-introduction sa atin ngayon ay Sister Vicky, siya ngayon ang magpipray. And let's pray. Sa muli, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga salita niyo po na ibinigay po sa amin, mga bawat host dito at nandun, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, ng isang nanay, siya po yung nakatingin sa loob ng tahanan at yun ang makita po ng mga bata, Panginoon. At hindi lang po sa loob ng tahanan, kundi sa bawat lugar, Panginoon, kung saan nyo po kami dadalhin, na gagamitin po para i-share po ang yung salvation, Panginoon. Kaya muli, sa buong maghapon na ito, Panginoon, ano po yung natutunan po namin ngayon, nung na-share ng bawat isa po sa amin, ay yun po yung napakalaking tulong, Panginoon, na ma-share po namin sa bawat tao na ititiwala nyo po sa amin para i-share po ang inyong salvation, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat sa church na ito na patuloy po sa programang ito, Panginoon, ay hindi lang po dito sa church kundi sa bawat nandyan po sa FB Live na patuloy, Panginoon, kayo pong kumilos sa bawat isa po sa amin na nakapakinig na sa lahat ng mga inyong salita ay ito po ang aming ipapamuhay, Panginoon. Salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa mga FB Live din na hindi na namin kayo maisa-isa, thank you po sa inyong magiging kasama namin ngayon sa umagang ito. To God be the glory po. Bye.